Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Luke, chapter 12, verse 20 to 21. But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." Sa Tagalog version, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian kaya ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." So, dito sa talatang ito, um, dito nakita ng Diyos na yung taong puno-puno ng kasakiman. Sabi niya na yung inutusan pa siya. Sabi dun sa verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos mo nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ng aming mana." So, ang sagot niya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinasabi niya sa sarili, kung ano yung gagawin ng kanya, kung anong gagawin niya dahil wala na siyang paglagyan ng kanyang mga ani. So, ang iisip niya, pag ipapagiba niya yung kamalig at magpapatayo siya ng mas malaki. At doon niya ilalagay yung kanyang ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. So, sino ba sa atin ang ayaw ng komportableng buhay? Pero kung niisip mo yung ibang tao na kung ano man yung mga nararanasan nila, tapos ikaw komportable ka, hindi mo iniisip yung mga nararanasan ng iba, kasi ang buhay ng tao wala naman sa kanyang kayamanan o karami ng kanyang ari-arian. Kasi ang buhay ng tao, dahil doon, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin nun, yung tao, kapag may nagtatrabaho siya, nag-iipon siya, at meron siyang kakayahan, yung wealth niya, kayamanan niya, para sa sarili mo lang. Ini-invest niya para sa kanyang sariling kaayusan. Pero yung investment niya, pag nagtrabaho siya, kumita siya, paulit-ulit lang yon. At kapag nakapag-ipon siya, nagiging clever person, yung dapat nagiging long term yung tinitingnan natin. Kumbaga, panglawakan, mga investment na man-share din sa iba. Or hindi dapat tayo maging fool. Kasi lahat ng meron sa atin, ang tinuturo sa atin dito sa talatang ito, na kahit tayo ay matalino, nag-invest na para makapag-yumaman tayo, pero kung wala man lang tayong priority, na wala tayong pinapaniwalaan, wala tayong pinupuri sa lahat ng mga na-acquired nating mga blessings, wala tayong yung purpose natin pansarili lang, hangal tayo sa paningin ng Diyos. Kasi yung mga nilalaan natin sa ating sarili ay panandalian lang yan. Nawawala yan, nauubos yan. So,
yung dapat yung plan mo long term. Kapag nagpaplano tayo, dapat meron tayong panghabang buhay na yung iniisip natin hindi makasarili. Kailangan magplano tayo sa buhay pero merong long term effect na mabubuhay tayo na hindi natin iniisip yung nakukuha natin para lang sa sarili natin, sa pamilya natin, or walang kinalaman sa Diyos. Kailangan namumuhay tayo na kahit wala tayong ipon, iniisip natin na ang buhay natin ay anytime pwedeng bawiin ng Diyos. Kasi kahit anong ipon mo, kahit anong sacrifice mo, kahit anong pagpapagal mo, kung hindi natin napapurihan ang Diyos at naluluwalhati sa lahat ng mga ginagawa niya sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo mag-i-exist kung kung pansarili lang natin na kakayanan yung kabuuan na meron tayo na wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan ang ilalagi natin sa mundong to. So, kailangan dapat may kinalaman sa lahat ng ginagawa mo ang Diyos. Yung may kinalaman ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Mayaman tayo sa kahit mayaman tayo sa anumang bagay, kayamanan, kailangan nag-i-invest pa rin tayo para sa Diyos. Para maging makabuluhan ang buhay natin. At yun yung pinaka-wise person na mag-invest tayo ng wealth para sa Lord and the eternity. Kasi doon naman tayo patungo. So, hindi naman sa kailangan mag-invest tayo sa wealth, kundi kailangan invest din tayo ng oras sa Diyos. Kasi yun, may-ari ng anuman na meron tayo ay ang Diyos. So, yung mga oras na walang kabuluhan, kailangan ilaan natin sa Diyos yung panahon na malulugod siya dahil pinapahalagahan natin yung yaman na nakukuha natin na galing sa Diyos. Hindi pa sa sarili nating kakayahan yung binibigay niya na best time na nagpo-focus tayo sa pag-invest ng oras natin para makaipon tayo. Kundi maging productive person tayo na yung buong buhay natin nagiging makabuluhan sa harapan ng Diyos at maging mayaman tayo sa harapan ng Diyos.